Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 14 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa akin video ay malaya naman kayong mag-like para mas lalo kayong maging updated sa mga video about Dragon Ball content. Bago natin simulan ang chapter na ito ay mag-recap na muna tayo. At sa last chapter nga ay nakapunta na nga sila Goku sa lokasyon kung nasaan ang Primordial Beast. Ngunit sa hindi nga inaasahan pangyayari ay na-encounter nga nila Goku dito ang leader ng mga Celestial Mage. Dito na nga papasok ang Chapter 14 na pinamagatan The Leader of the Celestial Mage is revealed. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan nga ditong may nangyayari na kakaiba, agad nga itong napansin ni Piccolo kaya mabilis itong lumipad para pumunta kanda Dende. Sa point na ito ay nakasabay nga ni Piccolo itong si Gohan at salita nga dito si Gohan at sinabi nito na Mr. Piccolo nandito ka din. Pinatawag ka din ba ni Dende? Sila Dende, Biros at Majin Buu nga ay kasalukuyan nga din nandito. Si Gohan nga dito ay nagtanong kay Biros kung ano nga daw ang nangyayari. Bakit daw nakakaramdam ang planetang Earth ng ganito? Si Piccolo naman dito ay nagsalita at sinabi nito na nakakaramdam nga daw siya ng sobrang lakas na ki sa ibang planeta at ang isa nga daw dito ay katulad ng ki na meron si Frieza. Salita nga din dito ang isang Kai at sinabi nito na alam daw ba nito ang about dito kay Vegeta. Kailangan daw ba nilang pigilan ito? Si Gohan naman ay nagtaka dito at sinabi nito na si Vegeta baka mo. Dito nga ay salita itong si Biros at sinabi nito na si Vegeta nga daw ay malaki na kaya hindi na nga daw nito kailangan ng babysitter. Salita nga ulit dito ang Kai at sinabi nito na pero Mr. Biros maaring masira nila ang buong universe natin. Sagot naman dito si Biros at sinabi nito na may mas malaking bagay pa daw ang dapat pinag-aalala sa mga oras na ito, si Vegeta ay hindi isang baguhan, alam ko na alam niya ang ginagawa niya. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na Mr. Biros, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang nangyayari ngayon at kung bakit nyo kami pinatawag? Sagot naman dito ni Biros na hindi na nga daw niya uulitin ang mga sasabihin niya kaya mas mabuting makinig ang mga ito sa kanya. Ngunit sa moment na ito ay may nagsalita nga at sinabi nga nito na kay Biros na wag niya daw itong magpanggap na parang walang seryosong nangyayari nga sa universe na ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Quinin kung saan ay patuloy pa nga din sila Vegeta at Cooler sa pakikipaglaban sa isa't isa. Matinding laban na nga ang nagaganap dito at malapit na ngang mariis ng dalawa ang kanilang mga limitasyon. Sa point na nga na ito ay nagawa nga ni Vegeta na magpatama kay Cooler ng Hawkeye na nagresulta ng pagwasak ng braso nito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na sa laban na ito ay ikaw ang unang matatapos Cooler. Mabilis nga ulit umatake si Vegeta dito at kinapitin nga nito ang sungay dito ni Cooler at kanya nga itong inutog ng ulo niya na talagang nagbigay ng matinding damage dito kay Cooler. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na tanggalin natin ang maskara mo, gusto kong makita ang pangit na mukha mo. At nang aatake pa nga dito si Vegeta ay mabilis naman nag-counter si Cooler sa pamamagitan ng pagsundot sa mata nitong si Vegeta. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ano nakakakita ka ba, buang ka. Wala pang ilang segundo ay umatake nga ulit si Cooler ng sobrang lakas na pagsuntok na rektang tumaman dito kay Vegeta. Talagang ramdam nga ng ating bida ang grabing atake na ginawa ni Cooler. Parehas nga silang dahan-dahan na hulog mula sa itaas sa kadahilanan ng sobrang pagkapagod sa laban. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si Cooler at sinabi nga nito na isa nga daw tanga itong si Vegeta. Ang transformation nga daw na ginagamit nito ay nagbibigay nga daw talaga ng constant na lakas sa user, pero sa kabilang banda ay kailangan mo naman tumanggap ng malalakas na pag-atake hanggang dumating sa point na mismong katawan mo na ang susuko sa damage na natatanggap nito. Kahit anong lakas or tigas ng katawan mo ay meron pa rin itong limitasyon at yun ang hindi mo maiiwasan na hindi mangyari.
Sa moment na ito ay ngumiti nga itong si Vegeta, salita nga ito at sinabi nito na tignan mo, sino ang nagsasalita, sa tingin mo hindi ko nalaman. Since na ni-activate mo ang new form mo na yan ay naramdaman ko ang dahan-dahan na pagbaba ng key level mo, at tugma nga ito sa mga sinasabi mo na hindi mo pa ito talaga nagagamit at napapag-aralan gamitin. Katulad lang din yan ng sa golden form ni Frieza. Dagdag pang sabi dito ni Vegeta at sinabi nito na ang pinagkaiba nyo lang ni Frieza ay nagawa mong ma-master ang golden form mo kahit nasa normal form ka pero hindi mo kayang ma-adapt ang totoong lakas nito. Sagot naman dito ni Cooler at sinabi nito na tama ka. Dito nga ay dahan-dahan ngang tumayo si Cooler at sinabi nito na ang gamit nga daw niya ngayon na transformation ay talagang malakas makadrain ng ki sa user at hindi pa nga daw niya kaya itong ma-maintain. Pero sa kabilang banda ay malapit mo nang ma-reach ang limit mo Vegeta. Ang balak nga dito ni Cooler ay magsabayan na nga daw sila ng mga malalakas nilang atake, yun daw walang iiwas para matapos na ang laban na ito. Si Vegeta nga ay dahan-dahan na nga din tumayo at sinabi nito na talagang nagmula pa sa'yo ang mga salita na yan. Pero alam ko na hindi ka magtitiwala sa akin na gagawin ko yan mga sinasabi mo kasi isa akong Saiyan at kung titignan natin ang lagay mo ay parang hindi ka natatagal pa sa laban na ito. Sa point na nga na ito ay mabilis nang ang naghanda ang dalawa at nagpalabas na nga sila dito ng sobrang lakas na ki. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Kanda Goku, dito nga ay gustong makalaban ng leader ng Celestial Mage itong si Goku, gusto nga nitong makita ang lakas na meron ang isang God of Destruction. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na alam ko na hindi yun ang pinunta mo dito, alam ko na gusto mong makuha ang Primordial Beast, di ba tama ako? Dito nga ay nag-aalala nga itong Kai na kasama nila Goku, bagay dito daw kasi maglalaban ang dalawa na ito ay maaari nga daw ma-distract ang Beast at baka nga daw ito ay magising dito. Narinig nga ito ng leader ng Celestial Mage at agad nga nitong ginamitan ng spell ang Beast, akala nga dito ni Lia na kukuhain na ng Mage ang Beast. Ang Kai naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito kay Goku na mas mabuti nga daw na umalis na sila at wala naman daw talagang chance na manalo itong si Goku sa isang Celestial Mage. Na agad naman tinanggihan dito ni Goku. Ayon nga kay Goku, bagay nga daw matalo niya ang Celestial Mage na yan ay malaking sampal nga daw ito sa lahat na kaya na din niyang matalo ang lahat ng Celestial Mage at isang kapabayaan ang pagtakbo na parang takot sa isang banta na maaaring sum-iron ng universe na pinapangalagaan ko. Si Leo naman dito ay natuwa sa mga sinabi nitong si Goku at sinabi nga nito na ipakita nga daw ni Goku ang totoong lakas na meron ng isang God of Destruction. Dito nga ay salita nga ulit si Goku at sinabi nito sa leader ng Celestial Mage na di ba Odiso ang pangalan mo? Bakit hindi mo hayaan na ipakita sa amin ang iyong mukha? Huwag kang maging duwag, ipakita mo sa amin yan. Sagot naman dito ni Odiso na ganun ba pero kung ito ang magbibigay sa'yo ng dahilan para lumaban ay bakit hindi? Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa hideout ng Celestial Mage. Dito nga ay salita itong si Tyra at sinabi nga nito na bakit nga daw hindi pa nagawang makuha ng mga ito ang beast na yon. Kung sa totoo nga lang daw ay sobrang dali nga lang daw ng gagawin ng mga ito. Salita naman dito si Teren at sinabi nito na ano nga daw ang gagawin niya ay bigla nga daw dumating itong si Beerus. Kung makikipaglaban nga daw siya doon ay mas papangit pa nga daw ang maaring mangyari. Salita naman dito ang isang kasamahan nila at sinabi nito na tama nga lang daw ang ginawa nitong si Teren. Pero ang isa pa nga daw na kasamahan ng mga ito ay matagumpay ngang nakuha ng mga ito ang isang beast ngunit sa moment na ito ay dumating na nga itong si Zorky at itong beast. Agad ngang nagbigay ng respeto ang mga mage na ito lalo na nga sila Tyra. Sa point na ito ay nagulat nga ang isa nang makita nga nito ang isang primordial beast na kasalukuyan na nga itong may malay. Sa next panel naman ay ipinakita na nga dito ni Odiso ang mukha niya at sinabi nga nito Kanda Goku na yan tignan nyo na ang mukha ko, ito na ang huling oras na makikita nyo ang mukha na ito. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys.